ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayong bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong tanan. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, langit tapat kailanman. Papuri sa Diyos sa kanyang mga salita. Sabihin po tayo mga namin. Aming Diyos amang makapangyarihan, salamat. Maraming salamat po, Ama, sa pag-iingat niyo po sa amin, sa pag-ibig niyo po na nakarating kami sa bahay sa pangako. Tinadalangin din po namin ang aming mga kasamahan, Panginoon, na papunta pa lamang sa bahay sa pangako. Naway ingatan niyo po sila makarating dito sa bahay sa bahay, hindi sa Panginoon. Saliksipin niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, na ituon lamang sa inyo, Panginoon. At ipaalala niyo rin po sa aming ibang mga kapatiran, Panginoon, na ang araw na ito ay para lamang po sa inyo. Panginoon, napakabuti niyo po sa amin, laging tapat po kayo sa aming mga buhay. Ay dinadalangin po namin na, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasalanan. Taos-puso po kami nagpapakumbaba na humihingi po ng kapatawaran sa mga bagay, Panginoon, na inuunan namin na hindi namin siniseryoso, Panginoon, ang pananampahan sa inyo at pananampalataya, Panginoon. Alam po namin napakakasalanan po namin, Panginoon. Patawarin niyo po. Panginoon, ang aming mga kapatiran na may dinaramdam, may mga karamdaman, Panginoon. Gamitin niyo po ang kanilang mga gamot, ang mga doktor upang sila'y tumaling po, Diyos. At makasama po namin sa pananampahan sa inyo. At ganoon din po ang ating mga puso, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng banal na pagkatakot sa inyo. Yes, Lord. Upang hindi po kami palayo sa inyo. At gabayan niyo po kami pangalagi, Panginoon. Ganoon din po ang aming mga pamilya, Panginoon. Inalalaman namin na ang hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, ay makatagpo po namin. At ganoon din po makasama namin sa inyo, Panginoon, sa pananampalataya ng Diyos. Nararapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan. Napakabuti niyo po sa aming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Natawagan ko po ang worship team para sa aking patawag. Hindi naman po natin gagawin natin ang isang magpupalang umaga. Buhay sa'yo, kapatid. Pagpili naman po natin, kamusahin po natin sila, kamayan po natin. Ayan. Tuloy nga kung sabi ng salita ng Diyos, be still and know that I am God. Hindi ibig sabihin nito mga kapatid, tayo manatiling matatag, kumakapit, nagtitiwala sa ating Panginoon, kahit yung nararanasan natin ay hindi okay. Amen. Ito po yung nangyari sa bayang Israel. Ang panahon na ang kanilang lugar, ang kanilang bansa, ang kanilang bayan ay punong-puno ng digmaan. Ang kanilang bayan ay punong-puno ng kaduluhan. At sinabi ng isang propeta, be still and know that I am God. Ito ang mensahe ng Diyos ng Biblia sa bayang Israel. Na sa kabila ng magulong nasa paligid, ang ating buhay ay may mga challenges. Sa lahat ng ito, manatili sa Panginoon at tingnan ang kanyang kalwalhatian. Amen. Sa umaga po ito, tingnan natin ang luwalhati ng Diyos. Tingnan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang makapangyarihang mga gawa sa ating buhay at sa ating iglesia. Bigyan natin ang isang malakas na Panginoon. Bigyan natin ang magtali. Di
Maging hari ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Maging hari ka, Panginoon, sa aming buhay sa lahat ng panahon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. pagliligtas mo ay patuloy na dumating sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Ang iyong kaligtasan, ang iyong awat habang ay dumating sa buhay ng bawat isa sa amin ngayon. We sing Hosanna to you, Lord God. Save now.
Papuri sa iyo, Panginoon. Tuloy kami, O Diyos, na dumadalangin sa iyo. Tuloy nga po sa iyo nang gagaling at nagmumula ang kaligtasan. Sa kabila na ang aming pong mga kapatid sa ibang bansa, O Diyos, ay dumaranas ng pag-uusig, bawat panig at daigdig, Panginoon. Nandun ang persecution ng mga communists sa mga Christians sa China. Naroon ang persecution ng Islam ng mga Muslim sa mga Christians sa Nigeria at sa ibang mga bansa. Ang dalangin namin, O Diyos, kaligtasan sa kanila, Panginoon. Ikaw ang nakilang Diyos na nagliligtas. Tuloy na kung ibinigay mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Tapos walang sino man na pwedeng magnakaw. Walang sino man na pwedeng kumuha sa amin ito. At kami patuloy na magtitiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay tapat sa iyong mga salita.
aming buhay sa kalangitan. Hawak mo, O Diyos, ang ano mo mga bagay na nasa mundong ito. Kaya sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami bumabanatag, O Diyos. Hindi sa kung anong meron kami. Kaya humingi kami ng tawad, O Diyos. Kung minsan sa buhay namin, tumingin kami kung anong meron kami. At tila ito ba yung aming pinagtitiwalaan. Bigyan mo po kami ng bagong puso, O Diyos. Nasa iyo lamang nagtatapat. Sapagkat ikaw ay tapat, O Diyos. Sa kabila na hindi kami tapat, ikaw ay tapat. Salamat, Panginoon. Tuloy mong ihanda ang puso namin, O Diyos. Tuloy na buksan ang puso't isip namin. Ano ang katigasan meron sa aming puso, O Diyos, pasagin mo ito, Panginoon. At palitan isang pusong buhay, pusong bukas, puso na sumusuko sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa mga ito ay wala mang aming tinataas. Wala mang aming sinasamba, Panginoon Jesus. Sa iyo papuri at karamanan. Ito pong aming samot na langin sa ngalan ng iyong Anak Jesus. Amen. Basahin po natin ang kredo ng mga Kristiyano sabay-sabay at hindi po nagmamadali. Ngayon na po, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na buklong na anak niya, aming Panginoon, na ipinagdilig sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at inilig. Nanaw siya sa impyerno, at sa ikatong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, kung saan siya ay magmumula upang patulan ng mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang pagkawalan ng mga kasalanan, ang pagkabuhay na muli na katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nanatili pa rin po tayo nakatayo. Ang ating text po ngayon ay mula po sa aklat ng Revelations, chapter 20, verses 11 to 15. Salita na lang po natin basahin. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang masumpungang kalalagyan nila. Ayun po. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ng mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulis sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa mga kawin ay ang dagat-dagatang apoy. Sabay-sabay po natin basahin ng 15. At kung ang sino man ay hindi masumpungan na masulat sa aklat ng buhay, ay ibinulis sa dagat-dagatang apoy. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Makakaupo na po ang lahat. At ang ating po ngayon, ang ating tagapagsalita, siya po ay hindi na ipasa